the provisions of the Universal Health System na dapat bawat Pilipino ay may coverage. And number 3, dapat po na ipataas din yung coverage ng iba't ibang health issues. Ngayon, 44% po ng bill, hospital bills or even higher, ay kinakailangan out of pocket ng mga Pilipino. So kung tinamaan po ang budget dahil sa binawasan ng health, binawasan ng education, mas mababa po ang kapasitan ng ating labor force in the future. Anong klaseng labor force ang ating naasahan? Mahina ang kalidad ng education, hindi malusot ang ating mga kababayan. Anong klaseng leadership in the next 10 to 20 years? Anong klaseng labor force sa privado at sa publikong sektor ang ating maaasahan? Yan po ang tinig at paliwanag ni former Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo. Ang mensahe ng Malacanang sa mga nagrereklamo sa inaprobahang 2025 budget, pwede naman kayong magreklamo sa Supreme Court. Karapatan naman ng mamamayan at karapatan ng kahit na sino na magreklamo. Kasi nga naman, di ba, demokrasya tayo? Si Baguio City Mayor Benji Magalong ay patuloy po na naglalabas ng kanyang saloobin sa umano'y talamak na pang-aabuso sa paggamit sa pera ng bayan at korupsyon sa public works projects ng gobyerno. Sa aming pong naging panayam kay Mayor Magalong, tinukoy niya ang ilang talamak na proyekto ng DPWH sa Benguet at isa rito ang slope protection project sa Quezon Road at maging sa Marcos Highway na ginagamitan ng tinatawag na rock netting. Alam mo, last year, naglabas sila ng, nag-announce sila na wala nang kininto na lang ang rock netting budget. Pero ito nga naman, yung tuwing na rock netting budget, ay hindi ko sa matulit na nag-approve. Pero naman, isipin mo, yung bawat square meters na is sa kanya, sa detailed unit price analysis yan, nasa product. Every square meter po yan, 25,000 pesos. When in fact, talagang cost po yan is kung, pero plus yun yan kasi yung, ito po yung active at yung passive. Active po, ito yung meron ng iba yung makakapag-phone na itutusok ko. Cost po yan mga 4,300. Pero kung rack stream lang, 2,000 to 300 na, pre-shipping yung laki ng 25,000 pesos. So, ibig sabihin niya, sa bawat square meter, kinikita nyo, 15,000 pesos. Grabe ko talaga, ilang yan, ilang thousands and thousands of square meters po ang ginawa yan. At sa magdagsimagsakan na nga ako yung ibang rock netting ginawa ko dito. Pero walang nag-iimbestiga. Nakakalungkot na ako walang nag-iimbestiga, walang nag-raise ng issue. So, ibig sabihin ko, yung bumagsak, pera ng bayan yun. Pero paano wala ako nagsasalit. Nakakalungkot niya. Maliban po dyan sa rock netting na iyan, pinansin din po ni Mayor Magalong ang sobrang overpriced na cat's eye. Yun ho bang ibinabaon sa kalsada na mistulang umiilaw sa dilim kapag tinatamaan ng headlights ng mga sasakyan. At maging ang roller barrier na ginawang pamalit sa bakal na harang sa mga kurbada at matatarik na bahagi po ng mga kalsada. Alam niyo ba kung magkano isang piraso niya? Magkano? 11,720 yung cat's eye? pesos yung bawat piraso niya. Magkano? 11,720. 11,720. Detailed unit price analysis. Detailed unit price analysis po yan. 11,720. Ang isang cat's eye? Opo, isang cat's eye po yan. Ang isang piraso niya, actual cost po yan. Kami po na humingi po ng quotation ko sa legitimate supplier din po ng Nitigas. Ang binigay ko sa atin is 1,800. Wow. 1,350 na per piece plus 200 na installation plus 246 pesos na tax. That's about 1,800. So, bawat piraso, ang markup 1,900. Paano yung railings sa mga barandilya, sa mga kurbada? Tama yung sinabi ni Sir, kurbada. Bakit ho? Pumunta ko tayo sa Marcos Highway. Pati yung diretsong kalsada, nilagyan ko nila. Alam niyo ba kung magkano po yung ang presyo ko niyan? Sa detailed unit price analysis, it's 121,330 pesos per meter. Per meter? Per meter po yan. Per meter po yan. So, kumontak po kami sa isang Chinese supplier at nag-research din po kami sa internet. Alam niyo ba kung magkano presyo niya? $255 per meter.
O sabihin na lang natin, para mas madali yung computation, $300 na lang. Tapos plate and tax na. Sabihin na lang natin, 20,000 pesos. So isipin yung per square meter eh. 100,000. Per square meter, 100,000. Yan po ang tinig ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Ang sagot ng mga nagtatanggol sa gobyerno sa mga sinasabi po ni Mayor Magalong, maglabas ng ebidensya at magsampa ng demanda kasi nga naman, nasa demokrasya tayo. Demokrasya, ito ang madalas po na pangsalag ng mga dumidepensa kapag may question sa ginagawang pagpapatakbo sa gobyerno ng Pilipinas. Talaga bang umiiral ang tunay na demokrasya sa bansa? Sinasabing may demokrasya sa Pilipinas sapagkat inihahalal natin ang mga lider ng bansa sa pamamagitan ng umano'y malayang halalan. May 3 sangay ang gobyerno na dapat ay nagpapatupad ng tinaguriang check and balance o pagsiguro na walang umaabuso sa ehekutibo, legislatura at judikatura. Ngayong Mayo 12, magiging malaya na naman ba ang ating halalan? O magiging malayo na naman sa katotohanan ng tunay na kahulugan at kabuluhan ng demokrasya? Ang mga nakaupo sa pwesto ay patuloy sa paggamit ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan para sa kanilang pangsariling interes at interes ng kanilang angkan. Interes na manatili sa pwesto sapagkat ang mga dinadad para maging lingkod bayan. Klaro po naman ang probisyon. Nga lamang at kailangang bumuo ang Kongreso ng batas. Bagay na sa loob ng 37 taon ay hindi ginawa ng mga senador at mga congressman hanggang ngayon. Ipinanik po ang usapin sa judikatura. Subalit, nabigo ang mga nagpetisyon. Sa isang desisyon, sinabi po ng Supreme Court na ang kapangyarihan ng legislatura ay tangan lamang ng Kongreso at hindi ito maaaring panghimasukan ng hukuman. Hindi lamang dahil ito'y kwestyong politikal, ngunit ito'y kapangyarihan na ibinibigay ng konstitusyon sa legislatura. Ang pagdedesisyon kung anong batas ang kanilang gustong gawin ay karapatan lamang ng Kongreso at hindi may tuturing na pawang ministerial duty lamang. Pero may reklamo ba? Nagsalita na ang Supreme Court at di ba tayo'y nasa demokrasya? May reklamo ka sa party list, nagdesisyon na nga ang Supreme Court na kahit sino ay pwedeng kumatawan sa kahit sino. May kumwestiyon sa Supreme Court sa ipinasang 2024 budget. Ito tungkol sa paggamit ng pamahalaang Marcos sa 89.9 billion pesos na pera ng PhilHealth. Inihain ito noong August 2, 2024. Pero hanggang ngayon ay wala pang desisyon ang hukuman bagkus. Matapos lamang maghain ng karagdagang petisyon ang isang dating maestrado, tsaka lamang naglabas ang Supreme Court ng kautusan na pigilan ang Tsaka po lamang naglabas ang Supreme Court ng kautusan na pigilan ang paggalaw sa natitirang 29.9 billion pesos na pera ng PhilHealth. Kaya kailan maglalabas ng pinal na hatol ang Supreme Court? Abutin man ito ng taon o dekada, wala rin tayong magagawa dahil ito'y bahagi pa rin ng demokrasya. At sa mga nagbabalak pong pumanik ng Supreme Court para questionin po naman ang 2025 national budget, mamuhunan na po tayo ng haba ng pangunawa at pasensya sapagkat malamang na taon na naman